Magandang araw mga bata! Kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang makinig at matuto ngayong araw. Bago tayo magsimula sa panibagong aralin, magkaroon muna tayo ng maikling pagbabalik-aral tungkol sa ating tinalakay kahapon. Noong nakaraang talakayan, pinag-usapan natin ang digmaang Pilipino-Amerikano at ang mga pangyayaring naging dahilan upang magsimula ang labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Nagkaroon ng labanan dahil hindi tinanggap ng mga Pilipino ang pananakop ng Estados Unidos. Ipinaglaban ng mga Pilipino ang kanilang kalayaan at kasarinlan. Laman din natin na sinubukan ni Emilio Aguinaldo na pigilan ang paglala ng labanan. Nagpadala siya ng emisaryo kay General Otis upang subukang itigil ang karahasan. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Ngayon isipin natin ito. Kung patuloy na lumalaban ang mga Pilipino at hindi pa natapos ang kaguluhan, ano kaya ang gagawin ng mga Amerikano upang mapanatili ang kanilang kontrol sa Pilipinas? Iyan ang pag-uusapan natin sa bagong aralin. Ngayong araw malalaman natin kung paano pinamahalaan ng mga Amerikano ang Pilipinas mula sa pamahalaang militar hanggang sa pamahalaang sibil at kung paano unti-unting nabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na makilahok sa pamahalaan. Kaya makinig at makilahok tayo sa talakayan dahil mahalagang maunawaan natin kung paano nakaapekto ang mga pagbabagong ito sa kasaysayan ng bansa. Bago tayo pumunta sa mga detalye, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng pamahalaang militar. Kapag sinabi nating militar, ang tinutukoy natin ay mga sundalo o hukbong sandatahan. Kaya, ang pamahalaang militar ay isang uri ng pamahalaan kung saan ang pamamahala sa isang lugar ay nasa ilalim ng kontrol ng mga pinunong militar o sundalo. Ibig sabihin, hindi ordinaryong sibilyan ang pangunahing namamahala. Ang mga opisyal ng militar ay may malaking tungkulin sa pagpapatakbo ng pamahalaan at pagpapanatili ng kaayusan. Ngayon, bakit nagkaroon ng pamahalaang militar sa Pilipinas? Tandaan natin na pagkatapos ng digmaang Espanyol-Amerikano, nagsimula ang kontrolin ng Estados Unidos ang Pilipinas. Pero hindi naman agad tinanggap lahat ng Pilipino ang bagong mananakop. Patuloy na lumaban ang mga Pilipinong revolusyonaryo. Dahil may patuloy na labanan at kaguluhan, gumamit ang mga Amerikano ng pamahalaang militar upang mas madaling kontrolin ang sitwasyon. Nagtagal ang pamahalaang militar sa Pilipinas hanggang Hulyo 4, 1901. Noong August 14, 1898, ipinahayag ni Commodore George Dewey, ang pinuno ng puwersang Amerikano sa Pilipinas, ang pagbuo ng pamahalaang militar. Ang dalawang pangunahin nito ay mapigilan ang mga pag-aalsa ng mga Pilipino at mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa bansa. Kapag sinabi nating pag-aalsa, ang ibig sabihin nito ay pagbangon o paglaban ng mga tao laban sa namamahalang kapangyarihan. Sa madaling salita, gusto ng mga Amerikano na mapahinto ang patuloy na paglaban ng mga Pilipino at mapatatag ang kanilang kontrol sa bansa. Sa ilalim ng pamahalaang militar, isang gobernador militar ang namumuno. Narito ang tatlong gobernador militar na namuno sa Pilipinas: General Wesley Merritt, General Elwell Otis at General Arthur MacArthur. Ito ay nagtagal noong Hulyo 4, 1901. Kaya class, kung tatanungin kayo kung ano ang pamahalaang militar, narito ang simple nating sagot. Ito ay pamahalaan kung saan ang mga pinunong militar ang namamahala, lalo na sa mga panahon ng kaguluhan o digmaan. Ngayon naman, bakit kaya bumuo ang mga Amerikano ng mga komisyon? Una, ano ba ang ibig sabihin ng komisyon? Ang komisyon ay tumutukoy sa isang formal
na otorisasyon o utos na ibinigay sa isang individual o grupo upang isagawa ang isang partikular na gawain, tungkulin o atas. Ang komisyon ay isang pangkat ng mga taong inatasang magsagawa ng isang partikular na gawain para itong grupo na binigyan ng responsibilidad na mag-aral, magsiyasat at may magbigay ulat o rekomendasyon tungkol sa isang bagay. Sa kaso ng Pilipinas, bumuo si Pangulong William McKinley ng Philippine Commission o Komisyon ng Pilipinas. At bakit po? Dahil nais ng mga Amerikano na malaman ang tunay na kalagayan ng Pilipinas. Halimbawa, kung kayo ang namamahala sa isang lugar na hindi ninyo gaanong kilala, ano ang gagawin ninyo? Siyempre, kailangan muna ninyong alamin kung ano ang kalagayan ng mga tao, ano ang kanilang pangangailangan at ano ang mga problemang kailangang solusyonan. Ganon din ang ginawa ng mga Amerikano. Sinuri nila ang kalagayan ng Pilipinas upang magkaroon sila ng batayan sa kanilang pamamahala. Nais din nilang malaman kung handa na ba ang Pilipinas para sa isang pamahalaang sibil. Dito natin makikita na ang mga komisyon ay naging instrumento ng mga Amerikano upang pag-aralan ang Pilipinas at magbigay ng rekomendasyon tungkol sa kanilang pamamahala. Unahin natin ang Komisyong Sherman. Noong 1899, pinadala sa Pilipinas si Jacob Sherman. Sino nga ba si Jacob? Siya ay isang guro at pangulo ng Cornell University sa Estados Unidos. Pinamunuan niya ang unang komisyon ng Pilipinas, kaya tinawag itong Komisyong Sherman. Ano nga ba ang pangunahing layunin? Una, tignan ang kalagayan ng bansa. Ibig sabihin, aalamin nila kung ano ang nangyayari sa Pilipinas at kung ano ang kalagayan ng mga Pilipino. Ikalawa, gusto nilang malaman kung ano ang mga susunod na hakbang at pulisiya na dapat gawin ng Estados Unidos. Ang pulisiya ay mga tuntunin o paraan ng pagkilos na sinusunod ng isang pamahalaan. Ikatlo, nais nilang magkaroon ng mabuting pagkikitungo sa mga Pilipino. At ikaapat, kailangan nilang magbigay ng rekomendasyon tungkol sa uri ng pamahalaan na maaaring gamitin sa Pilipinas. Pagkatapos silang magsagawa ng kanilang pagsusuri, nagbigay sila ng ulat kay Pangulong McKinley. Ano ang naging konklusyon? Ayon sa kanilang ulat, hindi pa umano handa ang Pilipinas para sa kasarinlan. Ang kasarinlan ay nangangahulugang kalayaan ng isang bansa na pamahalaan ang sarili nito nang walang kontrol ng ibang bansa. Kaya sa pananaw ng Komisyong Sherman, kailangan pa raw munang ihanda ang Pilipinas bago magkaroon ng sariling pamahalaan. Pagkatapos ng Komisyong Sherman, dumating naman ang Komisyong Taft. Noong March 16, 1900, ipinadala ang ikalawang komisyon ng Pilipinas. Pinamunuan ito ni William Howard Taft. Si Taft ay isang abogado at kalaunan ay naging Pangulo ng Estados Unidos. Kung ang Komisyong Sherman ay nagsagawa ng pagsusuri at nagbigay ng rekomendasyon, ang Komisyong Taft naman ay gumawa rin ng mga hakbang upang matugunan ang mga pangangailangan ng bansa. Layunin nitong malaman ang kalagayan ng mga Pilipino at masuri ang mga pangangailangan ng bansa. Ano ang ibig sabihin ng masuri ang pangangailangan? Tinitignan kung ano ang kailangan ng bansa upang mas maging maayos ang pamahalaan at pamumuhay ng mga tao. Ilan sa mga naging bunga ng Komisyong Taft ay ang mga sumusunod. Una, ang pagbuo ng Philippine Constabulary. Ito ay isang organisadong pwersang may tungkulin sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan. Ikalawa, ang pagbuo ng piling ahensya ng pamahalaan. Ibig sabihin,
nagkaroon ng iba't ibang tanggapan na may kanya-kanyang tungkulin sa pamahalaan. Ikatlo, pagpapagawa ng mga nasirang infrastruktura. Ang infrastruktura ay ang mga pisikal na pasilidad na mahalaga sa bansa tulad ng gusali, kalsada, tulay at iba pa. At ikaapat, pagbibigay halaga sa karapatang sibil ng mga Pilipino. Ang karapatang sibil ay mga pangunahing karapatan ng mga mamamayan na dapat igalang at protektahan. Kaya makikita na mas maging konkreto ang mga pagbabagong isinagawa sa panahon ng Komisyong Taft. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pamahalaang sibil. Bago natin alamin ang mga detalye, ano muna ang ibig sabihin ng sibil? Ang sibil ay tumutukoy sa mga sibilyan o mamamayang hindi kabilang sa militar. Kaya kung ang pamahalaang militar ay nakasentro sa pamumuno ng mga opisyal ng militar, ang pamahalaang sibil naman ay isang pamahalaang pinamamahalaan sa pamamagitan ng institusyong sibilyan. Bakit lumipat ang mga Amerikano mula sa pamahalaang militar tungo sa pamahalaang sibil? Nang humupa ang paglaban at nagsimulang bumalik ang kapayapaan, naglatag sila ng panibagong sistema ng pamamahala. Sa pamamagitan ng Spooner Amendment o Susog Spooner, na itatag ang pamahalaang sibil noong July 4, 1901. Ang unang naging gobernador sibil ng Pilipinas ay si William Howard Taft. Ngayon, ano ang pagkakaiba nito sa pamahalaang militar? Sa pamahalaang sibil, mas binigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na makilahok sa pamahalaan. Sinanay ang mga Pilipino sa pamumuno at binuksan ang ilang posisyon sa pamahalaan para sa kanila. Nagkaroon din ng dalawang Pilipinong kinatawan sa Kongreso ng Estados Unidos. May mga Pilipino ring nakapaglingkod sa mahalagang posisyon. Halimbawa, naging kalihim ng pananalapi si Gregorio Araneta. Si Cayetano Arellano naman ay naging punong mahistrado ng Korte Suprema ng Pilipinas. Kaya masasabi natin sa ilalim ng pamahalaang sibil, unti-unting nagdagdagan ang pagkakataon ng mga Pilipino na magkaroon ng karanasan at posisyon sa pamahalaan. Ngayon, tingnan naman natin kung paano unti-unting nagkaroon ng mas malaking partisipasyon ang mga Pilipino sa pamahalaan. Noong 1907, binigyan ng pagkakataon ang mga napiling Pilipino na mamuno sa pamahalaan. Idinaos ang unang pambansang halalan sa ilalim ng mga Amerikano. Bakit mahalaga ang halalan? Dahil sa pamamagitan ng halalan, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga tao na pumili ng kanilang mga kinatawan sa pamahalaan. Sa halalang ito, nahalal si Sergio Osmeña bilang Speaker ng Pambansang Asamblea. Si Manuel Quezon naman ay naging Majority Floor Leader. Ang mga posisyong ito ay nagpapakita na mas maraming Pilipino ang nagsimulang magkaroon ng mahalagang papel sa pamahalaan. Kaya ang halalan noong 1907 ay naging hudyat ng pagkakaroon ng mas malaking boses ng mga Pilipino sa pamahalaang kolonyal. Ngayon, dumako tayo sa 1916. Naisabatas ang Batas Jones na tinatawag ding Philippine Autonomy Act. Ito ay akda ni William Atkinson Jones. Ano ang halaga ng batas na ito? Ipinahayag nito ang formal na hangarin ng Estados Unidos na bawiin ang kanilang soberanya o kontrol sa Pilipinas kapag nakapagtatag na ng organisadong pamahalaan ang mga Pilipino. Ang soberanya ay ang pinakamataas na kapangyarihan ng isang bansa na pamahalaanan ang sariling teritoryo. Sa bisa ng Batas Jones, nagkaroon ng paghihiwalay ng kapangyarihan ng ehekutibo at lehislatibo.
Ibig sabihin, hindi iisang sangay lamang ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan. May iba't ibang sangay na may kanya-kanyang tungkulin. Nagkaroon din ng mga halalan at hindi na maaaring maging kasapi ng lehislatura ang gobernador general. Pinakamahalaga, nabanggit din ang pangako ng kalayaan para sa mga Pilipino. Kaya masasabi natin na habang lumilipas ang panahon, mas marami ng Pilipino ang nabibigyan ng pagkakataon, humawak ng posisyon at magkaroon ng boses sa pamahalaan. Panghuli, mayroon tayong patakarang pasipikasyon. Ano muna ang ibig sabihin ng pasipikasyon? Ang pasipikasyon ay tumutukoy sa mga hakbang na ginagawa upang mapanatili ang kapayapaan at mapahinto ang paglaban o kaguluhan. Kaya ang layunin ng patakarang pasipikasyon ay mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Pero may isa pang mahalagang bahagi nito. Iniwasan ng mga Amerikano ang mga gawaing maaaring magpalakas sa damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Ang nasyonalismo ay may tinding pagmamahal at katapatan sa sariling bansa at hangaring ipagtanggol ang kalayaan at kapakanan nito. Bakit nila nais pigilan ang pagpapalakas ng nasyonalismo? Dahil maaring humantong ito sa muling paghihimagsik at paglaban sa pamahalaang kolonyal. At dito nagtatapos ang ating aralin. Tandaan ang mga sumusunod na impormasyon. Pag sinabi nating pamahalaang militar, kontrol ng mga pinunong militar at ang layunin nito ay mapigilan ang paglaban. Pag sinabi naman nating mga komisyon, ito ay mga pangkat na nagsuri sa kalagayan ng Pilipinas at nagbigay ng rekomendasyon. Ang komisyong Sherman naman ay nagsuri sa kalagayan ng bansa at nagulat na hindi pa handa ang Pilipinas sa kasarinlan. Ang komisyong Taft naman ay nagsagawa ng mga hakbang at pagbabago sa pamamahala. Ang pamahalaang sibil naman ay mas binigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na makilahok sa pamahalaan. Ang Batas Jones ay nagbigay ng mas malaking partisipasyon sa mga Pilipino at nabanggit ng pangako ng kalayaan. At ang patakarang pasipikasyon ay naglalayong mapanatili ang kapayapaan at pigilan ang paglaban sa pamahalaang kolonyal. Kapag naiintindihan natin ang pagkakasunod-sunod ng mga ito, mas makikita natin kung paano unti-unting nagbago ang paraan ng pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ang kasaysayan ay salamin ng nakaraan, gabay sa kasalukuyan at aral para sa kinabukasan. Huwag nating kalimutan ang mga aral na iniwan sa atin ng ating kasaysayan. Sa bawat pangyayaring ating pinag-aaralan, matutuhan nating pahalagahan ang kalayaan, ipaglaban ang tama at maging responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok ngayong araw. Sana ay may bago kayo natutunan at mas maunawaan ninyo kung paano nakaapekto ang pamamahala ng mga Amerikano sa kasaysayan ng ating bansa. Magandang araw sa inyong lahat mga bata. Mag-ingat kayo at magkita-kita tayo sa susunod nating talakayan.